Pagbibinyag sa Saubika, isang epiko. Ang epikong Pagbibinyag sa Saubika ay isang epikong Slovenian. Ang Slovenia ay matatagpuan sa Europa. Ito ay napapaligiran ng mga bundok at mga kagubatan. Ang bansang ito ay mayroong klimang Mediterranean kung saan mararanasan ang tuyot, katamtaman at taglamig sapagkat ito ay matatagpuan sa 30 hanggang 45 degree ng hilaga at timog ng Ecuador. Ang bansang ito ay pinagpala sa sistema ng patubig na nagbibigay ng sapat na dami at pangangailangan dahil ito ay napaliligiran ng mga kagubatan. Ang Slovenia ay buhay na patutuo sa mayamang kasaysayan ng lengguwahe at kultura ng Slavic, Germanic at Romance. Si Franz Prešeren ay isa sa mga pinagmamalaking manunulat ng mga Slovene na siyang nagbigay ng tagumpay sa Europeyong Romantisismo. Ipinanganak noong ika-3 ng Disyembre taong 1800. Inilathala niya ang kanyang pinakamahabang akda na pinamagatang Kris pri Sabisi o ang Pagbibinyag sa Saubika na inalay niya sa pagkamatay ng isang malapit na kaibigan at ang patuloy na paghihirap ng mga Slovene na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maibigay ang pinakamataas na pagkilala sa kanyang akda sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang karera. Siya ay isang manananggol ngunit hindi pinayagan ng awtoridad ng Austria na maisagawa ang kanyang propesyon hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Dahil sa kahinaan ng kanyang kalusugan at hindi matagumpay na buhay may asawa ay unti-unting nanghina ang kanyang karera sa pagsusulat. Siya ay pumanaw noong ika-8 ng Pebrero taong 1849 ng malungkot at nag-iisa. Ang pagbibinyag ay isa sa pinakamahalagang bahagi sa buhay ng isang mananampalataya sa kahit anong relihiyong kinabibilangan. Sa mga Romanong Katoliko, ang pagbibinyag ay sinisimulan sa isang masigasig na paghuhugas ng tubig at pagbigkas ng ritual. Itinuturing din ang binyag na isang paraan ng paglilinis ng mga kasalanan at pagsandig sa panibagong yugto ng buhay. Ang pagbibinyag sa Saubika. Si Boljun, ang anak ni Kajtimar, ay nagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa mahaba't madugong pakikidigma. Sina Avreli at Dro sa kanya'y hindi na lumalaban. Nangabigo sa kanilang buhay at ibang suliranin at ang mga lambak ng Carniola ng Carantania tiyak na puno ng mga lawa ng dugong kahila-hilakbot. Wala pang matapang na pinunong may hukbong pumapantay. Nangalupig silang lahat, gumuguho sa pamamaalam, liban kay Tomir na may pangkat pang nagbabagong lakas. Ang bunso'y nagtatanggol ng matandang paniniwala ng pananampalataya ng kanyang mga ninuno sa iba, mga bathalat espiritu, sa kabila ng mga ulap ang mataas nilang huridiksyon. Sa bawat isang nagtataglay ng ganitong palsong pananalig, sa kapatagan ng Bistrik at bilang takas na gumagala sa kanlungan ng Bohinj at nagtataas ang munting tore. Isang gulo sa itaas ng kulay abong bundok ang huling kuta sa teritoryo ni Tomir. Ngayoy muog ng pagano na ating sisiyasatin. Ang ibayong lalaking kalabay may isang obsesyon. Makubkob sila, ang kutay na papaligiran na, nahahadlangan ang pagpasok ng kanilang kaalyado. Tingnan kung paanong pataas ang mga tuntungan ng mga kalaban upang gibain ang mga pader. Magkaisang sa akin ang mga portada. Ngunit bawat lusob, matatag ang muog, nanlilito. 6 na buwan ang daigdig na may dugoy na salanta mula sa kasamaang patayan ng magkakapatid na Slovene, kahindik-hindik na sangkatauhan at kay panglaw-panglaw. Ni espada o palakol o kahit hataw ng pala
Ang magsusulong sa tagumpay, manapay matinding gutom. Ang nagbabantang magpahina sa proteksyon ng muog. Hindi na maikubli ni Tomir ang kanilang kagipitan. Sa gayoy tinipon niya at kinausap ang kanyang mga kawal. Matatagalan natin ang espada, ngunit tadhana'y mas malakas. Napakakonting pagkain ang natinggal ko, na ikanlong. Ang tagal ding nabuhay tayong walang tumutulong. Di ko sisihin ang sinumang piliin ang pagsuko. Siyang sa ngayoy tatanggap ng buhay alipin, dadanas ng mga araw tulad ng mga gabing wala ng umaga. Ngunit maghihintay hanggang umaraw, hindi ako tumututol. At kayong iba pa na nahihiya sa maamong pagtalima, hali kayong lahat, mga hindi masunurin. Malalim na ng gabi, maulap, makulog, bumabagyo. Ang ating kalabay magiging lubhang kampante sa kanlungan. Tatahakin naman natin mga espasyo sa kadiliman tungo sa kahuyan. Dedepensahan ng gabi ang ating buong suway na balikwas. Karamihan sa mundong ito'y pag-aari sa mga lahing Slav. Mahahanap natin ang landas sa bawat relasyon sa dugo. Malayang nilalagay ang tiwala sa pananalig at katarungan. Ngunit kung itadhana ng mga Diyos ang ating pagkalupig, hindi tayo mangangamba sa mahabang gabing kawalan ng buhay, kaysa mabuhay sa ilalim ng araw sa pagkaalipin. Hindi siya iiwan ng sinuman sa sandaling ito ng pagpasok. Bawat isa'y nakahawak sa espada, patibay ng pangako. Walang sinumang magkakanulo para sa kaligtasan. Ngunit nang mabuksan ng maluwang ang mga tarangkahan, nagsimulang kakilakilabot na labanan, di mabilang na pagpatay. Pangkat nila'y sinalakay ni Baljun at ng kanyang buong puwersa. Pagkat siya naman hinuhuna ang kanilang pag-idlip, malapusang umakyat sa pakay ng mga pader, at sa gayoy gulantangin sila lamangan sa dami. Bangis ay pinawalan ng napakapundong bagyo. Tanod ay nagpasaklolo sa gitna ng labanan. Di mabilang na buhay ang nabuwis sa pagkahahamok. At wari ragasan ng malakas na buhos ulan, bumulwak, pababang lumagunlong sa gilid ng bundok katulad ng kulog. Nilamon ang lahat habang ito'y dumadaluhong. At hindi saglit may huhupa, nilulunod ang lahat sa ilalim ng mga alon, maliban sa ilang malaking hadlang. Gayon nga si Baljun, nilansag ang mga kawal sa pagano. Habang may isa pang humihingay walang tigil sa pagdurog, hanggang sa huli bawat isa sa kanila'y nililigalig. Sa kanila pananalig nila ang kataas-taasang turo. Nang umagay na arawan ang mga bangkay na di nalilibing, nakahitihaya sa pinaglaban, nakabunton tulad ng tungkos na sariwa, pinagtabi-tabing trigo. Sa mga bangkay na bilang ay kalahating Kristiyano, ang iba pa'y naagnas ng katawan ng mga pagano. Ngunit sa paghahanap na ito'y nagulumihanan si Baljun dahil siya ang nagpapasan ng sala sa lahat ng gayong pagpatay. Ang naglalabanang mga ulap ay naglahos sa kalangitan. Ang digmaan ng mga tao'y nagwakas sa gabi. Kinulayang ginto ng araw sa umaga ang ituktok ng mga punong, nagtutumayog sa puting taluktok ng mga niyebe sa Carniola. Ang lawa ng Buhinj ay payapang nakatihaya, walang galaw, walang sinyal ng tunggaliang sa labas ay tanaw. Ngunit hindi naiidlip sa lawa ang mabangis na sibat, ni ang ibang malulupit na balawis ng kalaliman. Hindi ba ang lawang ito na sa pampangay tinatayuan mo, magiting na tumir ang larawan ng iyong kaluluwa? Ang pingkian ng mga sandatay tumigil na sa buong lupain, ngunit sa dibdib mo'y nangangalit ang bagyo ng digmaan. Kung may anumang mahilakbot na karamdaman ng buhay, pagkaunawa ko, higit na pinipinsala ng walang hanggang uod,
nagpapasasa sa dugong buhay sa ilalim ng kanyang lungga at muling gumising sa mga halimaw ng kanyang pag-asa.